Korte Suprema ang petisyon laban sa pagpapatayo ng Torre de Manila na nauna ng tinaguri ang pambansang photobomber. Sa botong 9-6, ibinasura ng mataas na hukuman ang hiling ng grupong Knights of Rizal na ipatigil ang pagtatayo ng naturang residential condominium. Giit noon ng Knights of Rizal, agaw eksena ang gusali sa bantay ni Gat Jose Rizal sa Luneta. Pero katwiran ng korte, wala silang jurisdiksyon sa naturang issue. Wala rin daw batas na nagbabawal sa pagpapatayo ng naturang gusali. At live mula sa Baguio City, may report si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Chino, Pia, tuloy na nga sa ngayon ang pagpapatayo ng Torre de Manila na minsang tinaguri ang pambansang photobomber matapos na ibasura ng Korte Suprema ang petisyon na kumontra sana rito. Bakas sa mga nagkalat na meme na ito sa social media noon, ang pagkamuhi ng ilang netizens sa pagtatayo ng 46-story na Torre de Manila, isang residential condominium na matatanaw sa likod mismo ng monumento ni Rizal sa Luneta sa Maynila. Ang pambansang bayani kasi tila inagawa ng eksena ng tinaguri ang pambansang photobomber. Para sa ilan, nasira di umano ang view ng simulang itayo ang condominium noong 2012. Bagay na formal na inireklamo ng Knights of Rizal noon sa Korte Suprema. Paglabag daw kasi ito sa pangangalaga sa isang heritage site tulad ng Rizal Monument at lumabag din daw ito sa zoning laws ng syudad ng Maynila. Kaya noong June 2015, pansamantalang pinahinto ng korte ang pagtatayo ng Torre de Manila. Pero ngayong araw, ibinaba ng Korte Suprema ang desisyon. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ng petisyon ng Knights of Rizal na itigil ang pagpapatayo sa Torre de Manila. Binawi na rin ang temporary restraining order para rito. The court has no jurisdiction over the subject matter. 2, the petitioners have no standing to sue. And 3, they stand to suffer no injury. That there is no law that prohibits the construction of the challenged Torre de Manila project. Siyam ang bumoto na ipagpatuloy ang pagtatayo sa Torre de Manila. 6 na mahistrado naman ang tumutol dito. Pero hindi pa pinalang desisyon na ito. Pwede pa rin daw maghain ng motion for reconsideration ang mga petitioner. Wala na nga bang pagkakataon pa na muling maibalik sa dati nitong tanawin ang Rizal Monument? Ang usaping ito tungkol sa desisyon na pumabor sa Torre de Manila agad na naging trending topic sa Twitter. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang kumpanyang DMCI sa naging desisyon ng korte. Agad daw nilang ipagpapatuloy ang naantalang pagtatayo ng kondominium. Ang Knights of Rizal naman, nirerespeto raw ang desisyon ng korte. Ipinagpapasalamat nila ang naging suporta ng publiko para protektahan ang Philippine heritage. Wala pang opisyal na pahayag ang National Commission for Culture and the Arts kaunay sa naging desisyon ng korte. Dahil hindi pa nga pinalang desisyon ng Korte Suprema ay maaari pang maghain ng kanilang motion for reconsideration ang Knights of Rizal sa Supreme Court. Pia? Lia, linawin ko lang kasi sinabi nga ng Supreme Court, wala raw ngang nilabag na batas, no, yung developer ng Torre de Manila. Pero yung mga petitioner, yung nabanggit nila ay yung batas sa zoning. Meron ba silang paliwanag tungkol dito, Lia? Sa ngayon, Pia, wala pang inilalabas na formal na kopya ng aktual na resolusyon ng Supreme Court doon sa naging desisyon nga nila sa Torre de Manila. Pero base doon sa naging oral argument sa kasong ito noong 2015, 2 years ago, ay lumabas doon na nakakuha ng variance o ng approval, parang exemption, yung Torre de Manila mula sa City of Manila mismo, kung kaya't nakapagpatuloy yung construction nung kanilang building. Pero yung naging pagtimbang ng mga maestrado sa naging argumento na yan na lumabas nga noong 2015 ay malalaman natin kapag inilabas na nila yung actual na kopya ng desisyon, Pia. So ibig sabihin, Lia, hanggang ngayon, di ba, wala pang explanation or paglilinaw or pagpapahayag yung mga mahistadong bumoto pabor dun sa petisyon? So far, Pia, wala pa yung actual copy nung naging decision. At so far, ang ilalabas lang on the side nung mga maestradong bumoto pabor ay yung magiging ponente lamang ni Justice Carpio. Doon naman sa mga kumontra ay maglalabas daw ng separate dissenting opinion si Justice Hardeleza. Okay, at Lia, ngayon, meron pang naging pahayag na rin yung mga nakabili na nung unit o kumbaga yung mga homeowner na rin dun sa Torre de Manila. Wala akong impormasyon, Pia, kung ano ang naging comment ng mga nakabili. Pero so far, dahil sa naging desisyon ng SC, ay maaari nang ipagpatuloy yung natenggang pagpapatayo doon sa condominium. Alright, maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.